Mamaya may mag-present na rin. So kung mayroon kayong mga concerns pa, no? Better ask now kasi at least doktor talaga yung sasagot sa inyo kaysa magtatanong kayo sa ordinary person. Ma'am, okay. Pwede po sa mga diabetic yan. Pwede ba sa diabetic? Itong kung ano, mama, I will make it very, very clear, no? Pag diabetic patients, there are certain things that you have to verify first. Una po, mas maganda po, ma'am, makakatulong kung i-verify nyo anong klaseng diabetes. Kasi dalawa pong klaseng diabetes. May IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus, yung nagtuturok na ng insulin. Ibig sabihin, wala talaga silang capacity whatsoever to produce indigenous insulin. So, dependent lang talaga sila ng outside insulin, exogenous insulin. Mayroon din tinatawag na non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM. Now, kung insulin dependent, ma'am, ito categorical ang sagot ko dyan. Huwag na lang talagang i-recommend ang Ginga juice. Kung pwede kasi mahirap na yung masisi tayo. Although ang safety profile ito is very, very high, ito lang word of caution lang, mas maganda, iwas lang muna. Kasi mahirap ng papagbintangan. Na pag NIDDM naman, ma'am, alamin mo muna, mas makakatulong kung alamin mo ano yung latest na FBS niya. Kung yung level, the last level was medyo very okay, no? Halimbawa, nasa mga, nasa mga 90 or 100. Pwedeng bigyan nyo ng Ginga, pero play safe pa rin, 1/2 sachet pa rin, twice a day. The most that you can give is 1/2 sachet 3 times, no? So, ganun lang po. Pero kung yung latest FBS niya, medyo borderline, medyo maingat na lang talaga. Kung pwede, huwag lang muna. No? Kasi ito, ma'am, may kasabihan. Mas madaling mangsisi kaysa magpuri. So may kasabihan nga, when I do right, no one remembers. But when I do wrong, no one forgets. Yung maraming kabutihan na nagawa mo, makalimutan yan, ma-erase sa isang kapalpakan lang na nagawa mo. So even in our practice, mas madali kang malaala sa pasyente sa kapalpakan mo kaysa kagagalingan mo. So I hope I am able to answer that particular concern, ma'am. Sino pa? Sino pang gusto magtanong? Ma'am. Okay. Ano pong concern ni ma'am? Sige, ano po 'yon? Sir, Hello. Sir, tanong ko lang po sana kagaya dun sa sinasabi nilang sa diabetic. Yes, ma'am. Wala ho bang kalunasan pag uminom sila ng wheatgrass? Okay, that's a very good question. And I will give a very categorical answer. Ang diabetes po, ma'am, pwede lang i-control, pero ang diabetes hindi nawawala. Wala pa pong gamot na imbento na ang diabetes kayang walain talaga for good. Ang pwede lang mangyari is, especially kung very cooperative ang pasyente, very conscious siya, pwede lang pong makontrol yung diabetes niya. Pero kung nangarap tayo ng isang gamot or product na once and for all, wala na po yung diabetes, I'm sad to say, wala pa pong naimbentong ganong gamot or product or supplement. Wala pa po. Thank you, sir. Okay, salamat din po. Okay, so any more questions? Sir, okay. Autism? Sa autism po, isa sa mga effects sa autism, kasi I would rather categorize my answer, sir, Yung autism per se, kung mapagaling pa ba, maula bang autism, malabo po yon. Pero yung effects ng autism na kayang makinabang, pwede po. Isa po sa pwede mapakinabangan dito, yung sobrang likot, yung hyperactive masyado yung bata. Pag nakatik sila ng Ginga juice, especially sa wheatgrass, mayroon kasi ito siyang effect, sir, na parang sedating effect, no? Mas kalmado po yung bata pag nagtitake siya ng ganito, regular, kaysa hindi. Pero yung alisin yung autism, imposible po yon. Pero yung ma-minimize yung kalikutan ng bata, hyperactive siya masyado,
nakakatulong po ito. Oh. So especially yung bata na grabing energy yan, manghina yan eh. So makakatulong dito na kung ano yung energy yung nawawala, marireplenish. Oh. So, yun po ang sagot ko sa tanong na yan. Okay, sino pa pong matapang magtanong? Okay? Kasi may kunting time pa po tayo. We still have 5 minutes. So sa kuan nyo, sa pag-push ng Jinga Diyos, wala ba kayong mga na-encounter sa field? Mga questions, mga tanong, concerns na medyo nahirapan kayong ma-address? Ilabas nyo pa po. Yes, sir. Stroke. Yung effect sa stroke, malaking tulong po, sir. Isa sa mga effect kasi sa stroke, yung pasyente, kuan siya, masyado siyang nanghihina, depressed, no? Dito po, sir, ang isa kasi magandang effect ng wheatgrass, yung positive outlook mo, na-improve niya. Kasi especially yung pasyente, pag nagtitake siya dito, nakikita niya, every time magtingin siya sa salamin, mayroong improvement sa personal appearance niya, no? Kasi anti-aging, na-enhance yung beauty mo, yung youth mo, yung energy mo. So, sa mga stroke patients po, pwedeng makatulong siya. Pero we do not promise heaven. Ibig sabihin, huwag niyo sabihin na pag nainom ang Jinga Diyos, bigla na lang siya makatayo at pwede nang sasayaw ng cha-cha o waltz. Ay, imposible po yon. Ma'am, okay. Sucralose, okay ma'am. Oh. Ano ma'am? Yes, yes. That's not true, ma'am. That's not true. Why? Sucralose, on the contrary, is very, very safe for diabetic patients. Why? It has 0 calorie. Meaning to say, you can take, and you can take. Basta, sucralose in its, purest form. Ibang walang halo. 0 calorie talaga yan siya, ma'am. So, very safe for diabetes kasi ang i-watch out kasi natin sa diabetes, yung excessive calories. But our product, dahil may dextrose nga at maltodextrin, medyo kunting ingat lang. Hindi ko sinabi hindi pwede. Especially sa NIDDM. Pwede siya, but exercise, caution, and restraint. Pakunti-kunti lang. Ako ma personally, ang inirecommend ko sa mga pasyente ko, 1/2 sachet twice a day. 1 hour before breakfast, 1 hour before supper. Safe ka doon. 1/2 sachet. 1/2 sachet. According to Dr. Bashir, isang scientist, pero ito lang, sabi ni Dr. Bashir, the best source, the best chlorophyll is from wheatgrass. Kaya ito yung tinatawag na the king of alkaline foods, the king of grasses. So, yung chlorophyll kasi dito, sir, is 70% crude chlorophyll. And then, yung mga mineral contents po niya napakataas. The presence of alkalizing minerals po napakataas. No? Enzymes niya, nothing beats wheatgrass. Oh, so, it's not, I love my own, ha? Pero, na-research ko na kasi yan, na-compare na rin, mas grabe talaga ang wheatgrass. No? Okay, sir. Hindi ko masyado marinig. Yes, sir. Ito nga, maingat tayo, no? Kaya nga kanina at the start parang emphasize ko, our product is not gamot. Our product is not a pharmaceutical product. Kaya walang nakalagay diyan na approved therapeutic effects. No? We're just a supplement, food supplement. So categorically putting it right, no? Kasi magkakaroon tayo ng problem if i-claim natin na gamot tayo, na pharmaceutical product tayo. Kasi hindi naman talaga. Pero ito, mamangha ka. Hindi nga siya pharmaceutical product, pero yung effect niya, minsan talo pa yung mga pharmaceutical products. So, technically kasi hindi talaga tayo gamot. Pero yung effect niya, matindi. No? So, I hope
malinaw tayo dyan. Ay nako, napakaganda dito sir. Kasi isa sa pinag-ingatan dito, yung puso. Especially the process of cytochrome oxidase, superoxide dismutase, yung mga enzymes, na sila yung nag-prevent na magkakaroon ng mga degenerative diseases, pati na po yung puso ay inaalagaan nila. Kaya may problema lang sa Jinga Juice natin, pag nasanay ka, pwede kang ma-in love 3 times a day. So, okay ba yun, sir? By the way, sir, how old are you now? 56? But to me, you look 55 and a half. Yes. So, imagine, bumata ka na ng 6 months dahil lang sa Jinga Juice. Pwede po, ma'am. Kasi mayroon tayong tinatawag na individual idiosyncrasies. What might be good for you might not be good for someone. Especially yung unang gamit talaga, no? Kasi mayroon talaga mga untoward reactions yan. Yung una, yung mga tinatawag nating healing reactions is very, very possible. Especially as far as yung detoxifying effect po ng product natin, pwede talaga makakaroon ng ganong effect, ma'am. So, may mga tao, for example, no, na pag first time lang natikman ang Jinga Juice, nahihilo sila, nasusuka. But it is actually a very good sign. It's a sign na nagre-respond na yung katawan mo, yung cleansing process, detoxifying effect, nagkuha na, sit-in na, nagumpisa na. So, mayroon ding iba na wala talaga. Okay lang yung pakiramdam nila. So, ang answer ko po, pwede. Pwede po, ma'am. That's part of the idiosyncratic reaction sa pwedeng kan. But for most people, ang na-experience po nila, even in my patients, no, yung bowel movement po nila nagiging very regular. In fact, yung constipation, ako I can really attest. Ang dami ko ng pasyenteng dati nagpe-prescribe ako ng synthetic products talaga. Pero thanks be to God because of Jinga, ayos yung constipation nila just by using Jinga Juice. Very natural, no? So, pwede po ma'am na makakonstipate. Pero kuha lang yun ha, temporary lang po yun. Mga ilang days lang after that, okay na. May question ka, sir? Okay. Okay, ma'am. Makatulong ba sa mag-asawang? Ito na ma'am, kanina ko ma'am, na-mention ko na yan. Sa sexual dysfunction and infertility. Kaya nga sa American Midwest ma'am, mga baka, kabayo na dating hindi nakaanak, impotent, no? Hindi nagkakaroon ng erection yung male cow and horses, nagkakaroon na sila ng potency, full reproductive potency after just 2 months. Yung nga lang, sabi ko kanina, kailangan mo na maging baka at kabayo mo na. Hindi, biro. Sa chicken, rabbit, na-proven na po na yung rabbit ng ovulate, yung mga inahing manok na dati hindi nangingitlog na palagi 95% po ang output. So, because of the magnesium po ma'am at yung mga enzymes, especially P4D1 enzyme. So, it holds a lot of promise to couples na wala na talagang pag-asang makabuntis. How safe is the product? Basta, kung sira, outside of diabetes lang ha. Outside of diabetes, very, very safe po ang product natin. Wala pa po siyang known contraindication or side effects or any untoward reactions. Wala talaga. Okay siya. Pero sa diabetes lang, pero hindi ko sinabing hindi pwede diabetes ha. Exercise cushion and restraint lang. Yun lang. So our products is very, very safe. Okay? Wala na. So kung wala na, again, thank you very much. More power to Jinga Juice. More power to you. God bless us all.